Good day po, Boss Kira. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Vince. Sana po mapili ang story ko na to. Kwento lang to sa akin ng kaibigan ko taong 2014 na hanggang ngayon ay hindi ko malimut-limutan. Palagi ko rin itong ikinukwento sa mga kaibigan kong mahilig sa katatakutan. Hanggang ngayon nga, sa tuwing maaalala ko ang kwento na to, hindi ko maiwasang kilabutan. Hindi ko na po patatagalin pa. So kwento ito sa akin ng tropa naming Tibo na nagjo-duty bilang isang gwardya sa isang subdivision na malapit lang sa amin. Kwento nila itong 5 magkakaibigan nung magkaayaan silang magbakasyon sa probinsya ng Nueva Ecija. Hindi na lang po natin babanggitin kung saan eksakto yung baryo. Mahirap na daw po. Bale, 2 lalaki at 3 babae po silang magtotropa nun. Si Mike, Ariel, Patricia, Pam at Donna, or Don for short. Si Don po yung kaibigan naming Tibo na nagkwento nito sa amin. And obviously, hindi po nila tunay na mga pangalan yan. Nung araw na magkaayaan, ay nagkanya-kanyang paalam din muna sila sa mga magulang nila. Yung pupuntahan kasi nila doon ay yung kaibigan nilang 5 taon na nilang hindi nakakasama. Itago na lang po natin siya sa pangalang Annalyn. Nung una, syempre ayaw silang payagan ng mga magulang nila. Lalo't wala naman daw silang kasamang mas nakatatanda sa kanila. At isa pa, walang ekstrang budget na maipapabaon sa kanila. Pero magkagayon man, dahil matitigas ang mga muka, kahit hindi pinayagan ang ilan sa kanila ay ipinilit pa rin nilang pumunta. So bumiyahe na nga sila. Sinabihan sila noon ni Annalyn na pagdating daw sa terminal ay huwag silang sumakay ng bus. Mag-van na lang daw sila para dire-diretso ang biyahe. Sumang-ayon naman sila. Kasi oo nga naman, pag nag-bus sila, paniguradong may mga stopover pa. At least sa van, dire-diretso lang ang biyahe. Pagdating sa terminal, ay lumapit sila sa isang driver ng van doon. Tinanong kung saan ang biyahe nito at kung pupwede silang ihatid sa sinasabing lugar ng kaibigan. Hindi daw pamilyar ang driver na napagtanungan nila sa lugar, kaya naman tinignan niya pa sa map yung ruta papunta doon. Nako sobrang layo pala nito. Ayan parang bundok-bundok pa po dyan. Malamang puro palusong at paahon dyan. Sabi ng driver sa kanila matapos ngang makita ang ruta. Kuya, kahit po rentahan na lang po namin yung van nyo. Kahit one way lang po, basta makarating lang po kami doon. Sagot naman ni Mike. Noong una, talagang nag-aalangan yung driver na ihatid sila. Pero bandang huli napilit din nila ito. Nang makasakay sa van, ay bumiyahe na rin agad sila. 2:00 ng madaling araw nung makaalis sila sa terminal. Sa sobrang haba ng biyahe ay nakatulog ang mga ito. Hindi nagtagal ay nagising si Pam. Nagtingin-tingin siya sa mga nadadaanan nila hanggang sa napadako yung tingin niya doon sa driver mula sa rearview mirror. Napansin niya na parang hindi mapakali si Manong. Para itong kinakabahan na ewan. Hindi na siya nakatiis at tinanong niya na ito. Manong, okay lang po kayo? Ayos lang ma'am. Medyo kinakabahan lang kasi ngayon pa lang kasi ako nakadaan dito Medyo nakakatakot pala tong daan na to, no? Hindi pala magandang bumiyahe ng gabi rito. Sagot naman ng driver. Naku, ingat po tayo Manong ha. Focus lang po kayo sa pagmamaneho nyo. Para naman po makarating tayo ng ligtas. Sabi na lang daw ni Pam. Opo ma'am, huwag po kayong mag-alala. Pero pagdating natin doon, magpapalipas na muna ako ng oras. Hihintayin ko na munang mag-umaga bago bumiyahe pabalik. Sabi na lang ni Manong driver. Makalipas pa ang 1 oras na pagbiyahe, ay narating na nila ang terminal ng lugar. Ang sabi ng kaibigan sa kanila,
Pagdating daw nila sa pangalawang terminal ay sumakay lang sila ng tricycle. Sabihin lang daw sa driver yung baryo nila at alam na daw iyon agad ng mga tricycle driver doon sa bayan. Na siya namang ginawa ng mga ito. Pumara sila ng tricycle at sinabi nga ang baryo na kanilang pupuntahan. Nagtaka naman sila noon sa naging reaksyon ng driver pagkasabi nila sa lugar. Ha? Sigurado ba kayong dito ang punta nyo? Tanong sa kanila ng tricycle driver. Opo Manong, yan yung sinabi ng kaibigan namin eh. Bakit po? Nagtatakang tanong naman nila. Nako. Basta ang masasabi ko lang sa inyo, mag-iingat kayo sa lugar na yon. At sana makauwi kayo ng ligtas sa mga uuwian nyo. Tagasan ba pala kayo? Napapailing na sabi pa ng driver. Taga Maynila po kuya. Sagot naman ni Mike. Siya sige. Halina kayo. Makalipas ang humigit kumulang 1 oras na biyahe, ay narating na nila ang baryo kung saan nakatira ang kanilang kaibigan na si Annalyn. At sa di kalayuan nga, ay nakita na nila itong masayang kumakaway sa kanila. Paano? Hanggang dito na lang ako. Hindi na ako pwedeng dumiretso dyan. Biglang sabi ng driver ng tricycle na ibinababa na sila sa bungad pa lang ng baryo. Sa kanto pa lang di kalayuan sa kinatatayuan ni Annalyn. Po? Malapit na kuya oh. Diretso nyo na lang po. Doon lang po sa may kumakaway sa amin. Doon oh. Pakiusap naman ni Mike sa driver. Nako Otoy, pasensya na kayo. Hanggang dito na lang talaga ako eh. Kailangan ko nang makabalik agad sa terminal. Muling pagtanggi ni Manong. Wala na nga silang nagawa nun. Bumaba na lang sila at hindi na nagpumilit pa. Total ay malapit naman na. Konting lakad na lang ay naroon na sila kina Annalyn. Pagkababa ay nagmamadaling umalis ang tricycle. Pagkaabot pa lang ng bayad ay humarurot na agad ito palayo. Nagtataka man ay hindi na nila ito nabigyan pa ng pansin. Dahil patakbo na silang sinalubong ni Annalyn nun. Nagyakapan ang magkakaibigang matagal nang hindi nagkikita. Uy, kumusta kayo? Grabe na miss ko kayo ha. Tagal nating hindi nagkita. Masayang salubong sa kanila ni Annalyn. Ang tagal naman ng biyahe nyo. Dugtong pa ng dalaga. Oo nga eh. Ewan ko ba dun sa mga nasakyan namin? Parang mga takot na takot. Sagot naman ni Don. Delikado daw kasi dito sa lugar niyo, boy. May nag-iingat pa nga kami. Dugtong pa ni Ariel. Paano namang magiging delikado dito? Tamo naman oh. Simoy pa lang ng hangin, parang hinihili na ako eh. Tsaka parang napakapayapa dito sa lugar niyo, no? Malayo sa mga tao, malayo sa ingay, sa gulo. Sabi pa ni Mike. Oo nga daw. Yan din sabi ng ibang mga nakapasyal na dito sa amin. Kaya for sure, mag-e-enjoy talaga kayo dito. Sulit na sulit ang 1 week na bakasyon nyo rito sa probinsya namin. Pagsang-ayon pa daw ni Annalyn. At tuwang-tuwa naman ang mga dumayong magkakaibigan. Pagtungtong ng 6:00 ng gabi, ay kanya-kanyang pahinga na ang 5. Habang si Annalyn naman ay nag-aayos ng hapunan nila. Maya-maya pa ay dumating na ang nanay ni Annalyn at ipinakilala sila nito sa ina. Hi po, magandang gabi po. Kami po yung mga kaibigan ni Annalyn sa Maynila. Pasensya na po kayo sa biglaang bakasyon namin dito ha. Sabi ng magkakaibigan. Nako, okay lang. Welcome na welcome kayo dito sa amin. Mag-enjoy lang kayo habang nandito kayo ha. Hanggang kailan ba kayo dito? Tanong ni Aling Mercy. Plano po sana namin magstay ng 1 week dito eh. Okay lang po ba? Sagot pa daw ni Don. Oo naman. Mas okay nga yun. At nang masulit nyo ang lugar. Sagot ng matanda na ikinatuwa naman ng magkakaibigan.
Hindi nagtagal ay nagkaayaan ng matulog at magpahinga. Mabilis silang nakatulog dahil na rin sa sobrang pagod sa biyahe. Mga 3:00 daw ng madaling araw ay nagising si Patricia. Dahil tila may naaamoy daw siya na parang may niluluto. Parang nagutom daw siya sa amoy nun. Pero dahil na rin nga sa pagod ay nakatulog din siya agad. Maya-maya ay si Don naman daw ang nagising. Tapos nakaramdam daw siya na parang merong kakaiba sa kwartong tinutulugan nila. Ang itsura daw po kasi ng kwarto na yon, open lang. Katabi lang daw ito ng kusina at kurtina lang ang naghahati dito. Tapos ang pader ay gawa lamang din sa pawid. Tipikal na bahay sa probinsya kumbaga. Kaya masisilip mo rin talaga yung mga dumadaan-daan sa labas. At madali rin maamoy yung mga amoy na nanggagaling sa labas. Sumilip sa labas si Donna. Hinahanap niya kung saan nanggagaling yung amoy na yon. Iniisip niya kasi noon na baka ipinaghahanda na sila ng almusal. Kaso bakit parang napakaaga naman daw? Inilibot niya pa ang paningin niya sa paligid. Nagpalipat-lipat din siya sa mga butas. Nang mapadako yung paningin niya sa may gatungan ng kahoy, may napansin siyang kakaiba. Parang may nakita raw siyang mga mata. Mapupulang matang nanlilisik at parang nakatingin daw sa direksyon niya. Napaatras siya sa gulat. Kinusot-kusot niya pa ang mga mata niya dahil hindi siya makapaniwala sa nakita. Naglakas loob siyang silipin ulit yon. Pero wala na daw ito doon. Kaya naman ipinagsawalang bahala niya na lang ito sa pag-aakalang namalikmata lang siya. Kinabukasan pagkagising nila ay ipinaghanda sila ng almusal ni Aling Mercy. Wow, ang sarap naman po ng almusal natin. Sana always ganito, sabi ng isa sa kanila. Naku, oo, sinabi mo pa. Masarap talagang magluto si nanay. Pagbibida naman ni Annalyn sa nanay niya. Pinagsalu-saluhan nila noon ang mainit na sinangag, itlog na maalat na may kamatis, tuyo at pritong itlog. Sarap. Pero parang nakukulangan daw nun si Don, kaya nanghingi siya ng suka sa nanay ni Ana. Nay, pwede po bang makahingi ng suka at saka bawang? Masarap po kasi itong may sawsawan eh. Ay, nako. Wala kaming bawang dito, Ining eh. Sagot naman daw ni Aling Mercy habang nagkakatinginan pa sila ng kanyang anak. Sige, okay lang po. Sagot na lang daw ni Tibo. Pero parang bigla siyang nakaramdam ng hindi maganda. Nagkaroon siya ng hindi magandang kutob sa mga ito. Lumipas ang maghapon at naging masaya naman ang araw ng magkakaibigan. Subalit hindi raw nawala yung masamang kutob ni Don sa lugar. Habang naghahapunan sila noon, ay biglang naduwal si Ariel. Iniluwa nito ang isinubong pagkain at saka bumulong kay Mike. Ano ba to, pre? Kanina ko pa nilalasahan yung pagkain pero parang iba eh. Parang masarap naman siya kaso parang may kulang. Parang wala man lang sibuyas o bawang. Puro laman at sabaw lang yung nakikita ko eh. Napakaselan daw kasi sa pagkain nitong si Ariel. Madalas nga ay naiinis sila sa kasalanan nito dahil hindi ito palaging nasama sa mga food trip nila. KJ nga kumbaga. Shh! Gagi ka, baka marinig tayo, nakakahiya. Bigla naman daw napatingin si Don sa nanay ni Annalyn na nakatayo malapit sa kwartong tinutulugan nila. At tila naririnig daw nito ang pinag-uusapan ng dalawa dahil masama ang tingin ng matanda sa mga ito. Sa kalagitnaan ng gabi, habang natutulog na ang lahat, ay muling nagising si Tibo. Nakaramdam daw siya ng uhaw, kaya naman bumangon siya para uminom ng tubig sa kusina. Nadaanan niya noon yung kwarto ng mag-ina
at nakita niyang wala ang mga ito doon. Pagdating niya sa kusina, habang umiinom siya ng tubig, nakarinig daw siya ng mga bulungan mula sa labas. Hindi niya raw maintindihan kung anong pinag-uusapan, kaya naman hinanap-hanap niya kung sino yung nag-uusap. Pagsilip niya sa labas, ay nakita niya sina Annalyn at ang nanay nito. Malapit sila sa may gatungan ng kahoy. Sila pala yung naririnig niyang nag-uusap. Dahil sa kuryosidad, ay lakas loob siyang nagtago at pilit na pinakinggan ang pinag-uusapan ng mag-ina. At ito raw yung narinig niya. "Matagal pa ba, Annalyn? Kailangan na nating ipamahagi ang mga alay sa lahat," sabi daw ng nanay ni Annalyn. "Wag po muna, Nay. Hayaan po muna natin silang magsaya dito. Saka nyo na lang po gawin yung plano nyo. Ilang araw na lang naman po." Sagot naman daw ng dalaga sa ina. Hindi na tinapos ni Don ang usapan ng mag-ina. Dahan-dahan na siyang gumapang pabalik sa higaan nila. Gulong-gulo siya sa narinig niyang usapan ng mag-ina. May kutob siya sa kung anong nangyayari. Pero pilit niya itong binabaliwala dahil nga kaibigan nila si Annalyn. Gulong-gulo daw siya nung mga oras na yon. Hindi niya alam kung gigisingin niya ba yung mga kasama para sabihin yung narinig. Pero sa huli ay pinili niya na lang na matulog at ipagpabukas na lang ito. Kinabukasan nga paggising nila ay nakita nilang wala doon ang mag-ina sa bahay. At naging magandang pagkakataon daw yon para kausapin ni Don ang mga kaibigan. "Uy guys, wag na kaya tayong magstay dito ng 1 linggo. Bukas ng umaga uwi na tayo," sabi niya sa mga kaibigan. "Ha? Bakit naman? Hindi ka ba nag-e-enjoy?" tanong naman ni Patricia sa kanya. Nag-e-enjoy naman. Pero kasi, wala ba kayong napapansing kakaiba rito? Lalo na sa nanay ni Ana. Para kasing ang weird niya eh. Hindi ba kayo nakakaramdam ng kahit konting, alam mo yun? Di ba kayo nagtataka or wala ba kayong napapansing kakaiba sa mga kilos niya? Tanong niya pa sa mga ito. "Hoy, ikaw ah. Ngayon na nga lang natin makakasama si Ana eh. Kung ano-ano pang iniisip mong kawirduhan. At saka ano ka ba? Ngayon lang tayo makakapagbakasyon ng matagal-tagal ng magkakasama. Tapos ganyan ka pa?" sabi naman daw ni Mike sa kanya. "Oo nga. Pero kasi, ewan ko. Bahala kayo. Basta ako, uwi na ako bukas. Kahit ako lang mag-isang umuwi, ayos lang. Basta ayoko na dito. Di ko na kaya yung nararamdaman kong kakaiba rito." Sabi na lang daw niya sa kanila. "Oo sige, bahala ka. Basta kami magsistay pa kami dito. Tatapusin namin yung 1 week na bakasyon namin. Ikaw?" Sagot ng mga ito sa kanya. Pero hindi satisfied si Tibo. Hindi na siya nakatiis nun at ikinuwento na nga niya sa kanila yung narinig niyang usapan ng mag-ina noong nakaraang gabi. At pati na yung mga nakikita niyang mga pulang mata sa labas ng bahay at yung kakaibang amoy na naaamoy niya tuwing gabi kapag natutulog na sila. Nagbabaka sakali na mababago niya pa ang isip ng mga kaibigan. "Nako, ikaw talaga Dondon. Kung ano-anong pumapasok sa utak mo. Yan tuloy kung ano-anong lumalabas sa bibig mo. Tigilan mo nga yan. Hoy, nagdadrugs ka ba? Tigil mo yan, uy." Pabirong sabi sa kanya ng mga kaibigan matapos maikwento ang mga nasaksihan. Hindi naniwala sa kanya ang mga ito. Kinabukasan ay gumayak na nga si Tibo para sa kanyang pag-uwi. Nagpaalam na rin siya sa mag-ina. "Oh, uuwi ka na? Akala ko ba 1 week kayo dito?" tanong sa kanya ni Aling Mercy. "Ah, opo.
Kaso po kasi hinahanap na ako nila mama eh. Hindi po kasi talaga ako nakapagpaalam ng maayos sa kanila eh. Sagot niya sa matanda. Parang masama ang pakiramdam mo ah. Oh, mataas ang lagnat mo, ineng. Inuman mo na lang muna ng gamot yan. Mamaya ka na umalis. Magpahinga ka na lang muna ngayon. At mamayang hapon ka na umalis. Baka kung mapano ka pa niyan sa biyahe. Sabi sa kanya ng matanda. Ayaw na talaga sanang papigil noon ni Tibo. Alis na talaga siya noon. Kaso totoo din kasi, masama talaga yung pakiramdam niya nung umaga na yon at hindi niya malaman kung bakit. Kasi okay naman daw siya buong maghapon kahapon hanggang sa pagtulog nila. At para daw bang mas lumala pa nga ito noong pansinin pa ito ni Aling Mercy. Parang mas lalong bumigat yung pakiramdam niya at mas nakaramdam siya ng hilo. Oo nga po eh. Sige po. Mamayang hapon na lang po siguro talaga ako aalis. Inom na lang po muna ako ng gamot. Pahinga po muna ako, Nay. Salamat po. Sabi na lang daw niya. Habang nagpapalipas ng oras, ay nagluto na ng pananghalian si Aling Mercy. Naamoy ito ng magkakaibigan at bangong-bango raw sila rito. Maliban kay Don. Sa pang-amoy niya, ay napakabaho raw nung amoy na yun. Masangsang, malansa, at talagang nakakasuka raw. Sinabi niya yon sa mga kaibigan. Uy, anong mabango? Ang baho kaya? Di niyo ba naaamoy? Ayan ka na naman. Baka kasi dahil may sakit ka nga, kaya ganun yung pangamoy mo. Magpahinga ka na nga lang muna dyan. Dadalan ka na lang namin ng pagkain mamaya. Sagot daw sa kanya ni Mike. Ha? Di na, wag na. Di ako kakain, wala akong gana. Sabi na lang niya dito. Natakang-taka kung bakit siya lang ang nakakaamoy ng ganun. Maya-maya pa ay nagtawag na ang matanda para kumain. Nagsipuntahan na ang apat sa kusina at naiwan siya sa kwarto. Maya-maya ay bumalik sa kwarto si Mike at may dala-dala itong pagkain. Napangiwi naman at halos masok si Tibo dahil sa amoy nito. Napakabaho daw talaga. Pagkababa ng pagkain ay hinila niya sa braso si Mike at binulungan. Tangina pre, ano bang nangyayari sa inyo? Hindi niyo ba nakikita at nahaamoy ang kinakain niyo? Puta tulang baho kadiri niyan. Hindi niyo ba nakikita? Gagi Don, ano bang nangyayari sa'yo? Kung ayaw mong kumain, edi wag. Inis na sagot sa kanya ni Mike. Puta pre, maniwala ka sa akin. Pre, wag niyo nang kainin yan. Inaaning kayo ng matanda sa pagkain. Hindi ko alam kung anong pakay nila pero pre, gagawin nila tayong alay, tol. Maniwala kayo sa akin. Hindi ko kayo inuulol, pre. Pre, umuwi na tayo, pre. Delikado tayo dito. Mariing sabi ni Don kay Mike dahil ayaw talaga siya nitong paniwalaan. Ewan ko sa'yo, Don. Kakain lang, nagkakaganyan ka pa. Di ka pala magandang kasama sa outing, tol. Dismayadong sabi naman ni Mike. Bahala kayo, tol. Bahala kayo kung ayaw niyong maniwala sa akin. Basta ako, tol. Out na ako rito. Uuwi na talaga ako, tol. Di ko na kayang magtagal pa rito. Sabi na lang daw ni Don sa kaibigan. Maya-maya pa ay natapos ng kumain ang apat. Habang si Don naman ay desidido na talagang umalis. Lumabas na siya ng kwarto at nagpaalam na sa lahat. Mga tol, alis na ako. Medyo okay na ako. Nagagalit na sa akin sila mama eh. Tita, Ana, alis na po ako. Maraming salamat po sa lahat. Sige tol, mukhang hindi ka naman na magpapaawat eh. Ingat na lang sa biyahe. Balitaan mo kami ah.
Tumango-tango na lang daw noon si Don at tuluyan nang nilisan ng lugar. At dahil nga daw malayo at liblib ang lugar na yon, ay bibihira ang mga sasakyang napapadako doon. Kahit pa nga mga tricycle ay bibihirang maghatid sa lugar, kaya talagang nahirapan siyang makasakay. Nilakad niya na lang muna ang highway pabayan hanggang sa may mapadaan na ngang tricycle at agad niya itong pinara. Agad siyang tinanong ng driver. "Oh, saan ka galing, Ineng?" Dyan lang po kuya, dyan sa may baryo." Sagot niya. "Ha? Dito? Bakit? Anong ginawa mo dun? Taga dun ka ba?" Tanong ulit ng driver. "Ay, hindi po kuya. Bakasyon lang po. Dinalaw lang po namin yung kaibigan namin na taga dyan sa baryo." "Bakit po?" Tugon niya. Ganon? Naku, Ineng. Butit nakalabas ka pa. May mga kasama ka ba?" Tanong ulit naman ng driver. "Po? Bakit naman po?" "Opo, may mga kasama ako kaso nagpaiwan po sila eh. Ayaw pa nilang umuwi." Sagot niya rito. "Nako, nalintikan na. Hindi niyo ba alam na ang baryo na yon ay pugad ng mga aswang?" Halos pabulong ng sabi ni Manong driver na parang kinakabahan pa raw ito. "Nasa panganib yung mga kaibigan mo, Ineng." Dagdag pa nito. "Madalas din akong maghatid ng pasahero dyan dati kahit gabi. Pero palagi akong hinahabol ng malaking itim na aso. Malaki pa sa tao. Binabaliwala ko lang kasi akala ko normal lang na mga aso yon. Pero nung isang gabi na wakwak na yung humabol sa akin dyan, hindi na talaga ako bumalik at naghatid doon kahit kailan. May mga bali-balita pa nga dyan noon na marami daw taong bigla na lang nawawala dyan. Yung mga naliligaw o pumupunta sa baryo na yan, hindi na daw nakakalabas pa ng buhay. Kaya nga maswerte ka pa." Kwento pa ni Manong driver. "Totoo ba, kuya? Naku, pwede po ba nating balikan yung mga kasama ko?" Nag-aalalang sabi naman ni Don. O sige. Pero hanggang sa bungad lang ako ah. Hihintayin ko na lang kayo doon. Bilisan nyo na lang." Pagpayag naman ni Manong. "Okay, sige kuya, salamat po. Kukumbinsihin ko po silang sumama na sa akin. At saka ko na lang din ikukwento sa kanila ang lahat pag nakalayo na tayo." Sabi pa ni Don. "Oo, sige, basta bilisan nyo lang ha. 5:00 na oh. Hindi tayo pwedeng abutan ng dilim sa daan, lalo na sa lugar na yon. Napakadelikado." Dagdag pa ni Manong. Pagkarating nila sa bukana ng baryo, ay mabilis na tumakbo si Don pabalik sa bahay nila Annalyn. Pagkarating niya doon, ay sakto namang wala ang mag-ina. Agad niyang hinanap ang mga kaibigan at nadatnan niya ang mga ito sa kwarto na tila namimilipit sa sakit ng tiyan. "Mga tol! Mike? Uy! Anong nangyari sa inyo?" "Uy, tol! Bumalik ka yata. May naiwan ka ba?" Tanong ni Mike sa kanya. Dahil tila siya na lang ang may kakayahang makipag-usap. Ang iba kasi talagang namimilipit sa sakit ng tiyan. "Ha? Hindi tol. Bumalik ako para sunduin kayo. Tol, kailangan na talaga nating umalis dito tol. Tol, maniwala kayo sa akin. Nanganganib ang buhay natin dito. Umalis na tayo. May naghihintay na tricycle sa atin dun sa bukana. Bilisan na natin. Tara na tol. Mike! Pam, Patricia! Yel! Tara na!" Pagpilit pa ni Don sa mga kaibigan. "Bukas na lang kami tol, hindi namin kaya eh. Sobrang sakit talaga ng tiyan namin eh. Naparami ata kami ng kain kanina eh. Bukas na lang siguro kami tol. Papahupa lang muna kami." Sagot sa kanya ni Mike. "At saka ano ka ba? Hindi pa nga kami ganong nakakagala dito eh.
uuwi na agad? Singit naman ni Pam. Tol, makinig kayo. Tol, kailangan na talaga nating umalis. Sumama na kayo sa akin. Tol, mamamatay kayo dito pag nagpaiwan kayo. Nagagalit na daw siya noon kasi ayaw talaga nilang maniwala. Mababaliwala lang yung pagbalik niya kung hindi niya maisasama yung 4. Ano ka ba dun? Ano ba yung mga pinagsasasabi mo? Kahapon ka pa eh. Umalis ka na nga lang. Napabuntong hininga na lang daw nun si Don dahil sa narinig. Wala na talaga. Mukhang hindi niya maisasama ang mga kaibigan. Ayaw maniwala ng mga ito sa kanya. Dahil doon, ay maluha-luha siyang nagpaalam sa mga ito at saka umalis na habang wala pa ang mag-ina. Baka raw kasi maabutan pa siya ng mga to. Agad niya nang pinalarga ang tricycle pagbalik niya. Tara na po, Manong. Ayaw po talaga nilang sumama sa akin eh. Kahit anong pilit ko, ayaw nila. Nako, Ining. Bilang na ang oras ng mga kaibigan mo. Sabi ng driver. Wala na po akong magagawa doon. Ayaw nilang maniwala at sumama sa akin eh. Pupuntahan ko na lang po siguro yung mga magulang nila. Sila na pong bahalang kumausap sa mga anak nila. Pinaharurot na ng driver ang tricycle niya papalayo sa baryo. Pagdating nila sa terminal ay nagbilin pa ang tricycle driver na mag-iingat siya. At kung kaya ay bilisan niya ang pag-uwi para mailigtas pa ang mga kaibigan niya. Sige po, Manong, maraming salamat po. Tugon niya na lang sa driver. Naghanap siya ng van na masasakyan pa Maynila at nakita niya raw doon ang nag-iisang nakaparadang van. Lumapit siya at nagtanong sa driver kung pa Maynila ba ang biyahe nito. Hindi daw sumagot ang driver na parang wala itong narinig. Kaya naman inulit niya yung tanong. Anong? Nong, pa Maynila po kayo? Oo. Walang kabuhay-buhay raw na tugon ng driver. Sige po, sakay ako. Sabi niya na lang sabay sakay sa van. Sinipat-sipat niya yung mukha ng driver pero hindi niya makita ang mukha nito dahil naka-off yung ilaw sa loob. Ilang saglit lang ay binuhay na ng driver ang makina ng sasakyan tapos ay bumiyahe na ito nang siya lang ang pasahero. Hindi naman siya nagtanong noon. Sa isip niya nagpapasalamat pa siya at hindi na naghintay ng matagal ang driver para magpuno pa ng pasahero. Dahil sa pagod at sa stress sa mga nangyayari, ay nakatulog siya sa biyahe. Matagal-tagal din daw siyang nakatulog noon at nung magising siya, ay parang nagulat pa siya. Tumingin siya sa labas ng bintana. Tinanaw niya yung mga nadadaanan nila. Nagtataka siya noon kasi parang pamilyar yung daan. Pilit niyang kinikilala yung mga nadadaanan nila. Hanggang sa inantok na lang siya ulit at nakatulog na. Nagising na lang ulit siya noon nang naramdaman niyang nakahinto ang van. Tinanong niya yung driver kung nasa Maynila na ba sila. At sumagot naman daw ito ng oo. At dahil parang biglaan nga yung paggising niya, walang sabi-sabi siyang bumaba agad ng sasakyan. At halos mabuwal daw siya sa kinatatayuan niya nung mapagtanto kung nasaan na sila. Para daw siyang binuhusan ng malamig na tubig nun. Dahil nandoon ulit sila sa baryo nila Annalyn at sa tapat pa mismo ng bahay nila. Babalik pa daw sana siya nun sa van para tanungin yung driver. Pero bigla na lang daw siyang tumumba at nawalan ng malay dahil may pumukpok sa ulo niya. Paggising niya, ay bumungad sa kanyang harapan ang isang napakapangit na muka. Iba raw ang itsura nito, pero parang nakikilala niya. Si Aling Mercy. Totoo nga talagang aswang ang matanda. Hindi daw siya makagalaw noon dahil sa panghihina. At isa pa, masakit din ang ulo niya. Umiikot pa raw yung paningin niya noon.
Nakikita din niya ang ibang mga aswang na nakapalibot sa kanya. Tila nagsasayaw pa raw ang mga ito. Hanggang sa nawalan na lang ulit siya ng malay. At nung magising ulit siya, ay may kakaunting liwanag na raw ng araw. Pinilit niyang ilibot ang paningin at nakita niya ang mga kaibigan na wala ding mga malay. Maiyak-iyak siya noon sa itsura ng mga ito kasi parang biglang sobrang payat daw nila. Kinapa niya yung cellphone niya sa bulsa at laking pasalamat siya sa Panginoon na nandoon pa rin ito. Agad niyang tinawagan ang magulang at agad na humingi ng saklolo. Sinabi niya ang eksaktong lugar at kung papaanong makakarating doon. Dagdag niya pa, kung pwede silang magsama ng mga pulis o kung sino man. Sinabi niyang saka na siya magpapaliwanag sa mga ito. Tinawagan niya rin ang magulang ng mga kasama at ganoon din ang sinabi niya. Matapos noon ay paulit-ulit siyang nagdasal ng nagdasal. Makalipas ang ilang oras ay sunod-sunod na ngang nagdatingan ang mga magulang nila kasama ang mga taga-barangay ng nasabing lugar. Iyakan ang namayani sa lugar pagkakita ng mga magulang nila sa mga anak, habang ang mga taga-barangay naman ay ginalugad ang buong lugar. Wala silang naabutang tao doon, kahit ang kaibigan nilang si Annalyn at ang nanay nito ay wala na rin daw sa lugar. Tila ba natunugan ng mga ito ang pagdating ng mga tao. Habang nasa biyahe sila palabas ng lugar na yon, ay nakakarinig pa sila ng mga kakaibang tunog. Mga nakakapangilabot na sigaw at iyak, angil at kung ano-ano pa. Sa di kalayuan ay nakakita din sila ng mga malalaking ibon. Malalaking aso na nakatago sa mga punot damuhan na tila nakatanaw lang sa kanila. Pagdating sa Maynila ay saka na nga nagkwento noon si Dondon sa kung ano ba talagang totoong nangyari sa kanila sa baryo na yon. Sinabi niya sa mga ito na inaswang sila doon. At kaya sila hinang-hina ay dahil ang mga pagkain na ihinahain sa kanila doon ay hindi pangkaraniwang pagkain. Hindi daw karne ng baboy, manok o baka ang mga yon. At malakas ang kutob niya na laman ng tao ang ipinapakain sa kanila. Hindi makapaniwala ang mga magulang nila noon. Pero kasi nasa harap na nila ang ebidensya. Kaya naman walang pagdadalawang isip na dinala sila ng mga magulang nila sa albularyo para ipatingin nga ang mga ito. Pagdating doon, ay agad silang inasikaso ng albularyo at maging ito raw ay nagulat sa nadiskubre. Delikado daw ang buhay nilang magkakaibigan, lalo na yung apat. Anumang oras daw noon ay pupwede na silang mamatay dahil nakakain daw ang mga ito ng putahing ipinapakain sa mga ginagawang alay sa mga aswang. Kailangan daw na agad silang mapainom ng mga pangontrang gamot para mailabas nila ang mga nakain at mapawalang bisa ang dasal o sumpa ng mga aswang. Nang matapos ang lahat ng seremonyas, ay pinainom na nga sila ng pangontra. At hindi nagtagal, ilang sandali lang ay sabay-sabay silang sumuka. Hindi makapaniwala ang mga magulang nila noon sa isinuka ng mga anak. Mga pira-pirasong karne, mga daliri ng tao, tainga, ang iba raw ay sumuka pa ng eyeball. Yaks. Matapos daw mailabas lahat ng iyon, ay nakadama daw sila ng hindi maipaliwanag na ginhawa. Parang bumalik na rin ang kamalayan o katinoan ng mga ito. Takang-taka at gulong-gulo ang apat sa namulatan nilang sitwasyon. Nasaan daw sila at anong nangyari?
Kaya naman muling nagkwento si Don. Ikinuwento niya lahat ng nangyari at lahat sila ay hindi makapaniwala. Hindi sila makapaniwalang nangyari yon at hindi sila makapaniwalang nagawa iyon sa kanila ng kaibigang si Annalyn. Laking pagsisisi nila noon na pumunta pa sila sa baryo na yon. Nang mahimasmasan at makabawi, ay sinubukan nilang tawagan si Annalyn. Hindi na daw ito sumasagot. Nakailang try pa sila, pero hindi na talaga. Itinext na lang nila ito. Sinabi nila ang lahat ng sama ng loob at galit nila dito. Hinding-hindi daw nila ito mapapatawad at lalong hinding-hindi na sila babalik sa lugar na yon. Lalo't nalaman nila na ang mismong pamilya daw ni Annalyn ang mga aswang sa baryo na yon sa Nueva Ecija. At hinding-hindi nila malilimutan, lalo na ni Don, ang mga karanasan nila sa baryo na pugad ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang kwento ni Don, Sir Kira. Sana po mapili ito. Always watching po sa channel nyo. Maraming salamat po and God bless us all. Yun. So medyo mahaba-haba yung story natin na to, no? Shoutout kay Sir Vince. Maraming salamat po sa pag-share nyo ng story na to. Actually last year pa tong story na to. Mga November yata o December. Basta mga ganun. So pasensya na Sir Vince kung ngayon ko lang po na-upload. So grabe yung nangyari sa story na yun, no? Dinalaw lang naman nila yung friend nila tapos muntik pa silang maging hapunan ng mga aswang dun. Pero ako opinion ko lang. Feeling ko, iniligtas sila ni Annalyn. Kasi 'di ba, pagkahuli kay Tibo, nung patakas na siya 'di ba? Tapos yung nasakyan niyang van, ibinalik siya dun sa baryo. Kasabwat pala yung driver. Feeling ko, doon pa lang wala na silang takas dapat eh. Kasi nahuli na sila lahat. Dapat na tepok-labok na silang lahat, 'di ba? Pero feeling ko, iniligtas sila ni Annalyn kasi masyadong mahaba yung kasi nahuli siya gabi. Tapos nagising siya, napapalibutan na sila ng mga aswang. Tapos nung hinimatay siya, pagkagising niya ulit, umaga na. Ang malapit pa nun, yung cellphone niya, nandun pa rin sa bulsa niya. Oh, di ba? Yun yung naging way para makahingi pa siya ng saklolo, di ba? Masundo sila doon o kung ano man. So feeling ko talaga, kahit paano, na-guilty itong si Annalyn. Kaya pinigilan niya yung mangyayari. Tapos pinatakas niya na lang yung mga kamag-anak niyang aswang. So, tsaka ang tatanga din kasi, ang dami ng red flag, hindi pa nakaramdam yung mga ungas. Sorry Yun, feeling ko lang din. Ikaw, anong opinion mo sa kwento na to? Pakilike nyo naman po yung video natin and sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. At alam ko nga hanapin nyo si Kuyang. Bale, wala pa po ulit upload si Sir #Takutan. So kukulitin ko ulit siya. Sana makapag-update na ulit siya para tuloy-tuloy na ulit yung upload natin. So ngayon, ang mga i-upload muna natin ay yung mga stories ng mga kirara natin na nagsisend sa atin. Kasi medyo natatambakan na rin tayo. Pag may update na ulit sa Kuyang, upload ka agad natin. So yun lang po. Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa story natin ngayon. Hanggang sa susunod po ulit. Salamat.